Nagdurugo ang puso ni Noel. Ni isa raw kasi sa 4 niyang nakarelasyon, walang tumagal. At ang madalas daw na dahilan ng kanilang hiwalayan, ang kanyang mood swings. Kapag tinotopak daw kasi siya, daig pa ang ilang babaeng nireregla. Mas mainit pa ang ulo ko kaysa sa girlfriend ko. Lagi kami nag-aaway, nagtatalo. Hindi po ako makikipagkita sa kanya. Ang sinasabi ko na lang po, busy po. Pero ang madalas na pag-init ng kanyang ulo, bunsod daw ng kanyang lihim na handa na niya ngayong ibunyag. Sa 4 pong nag-girlfriend, wala po talagang nakakaalam. Dahil ayaw ko po talagang i-open sa kanila yung gano'ng sitwasyon. Paulit-ulit na lang to. Alam ko, niloloko mo ko, niloko Hindi mo ikaw ang ko. problema, ako. Hindi, ayoko na talaga. Hindi ko po alam kung anong magiging reaction nila kung mapanood nila ito sa TV. Ano ang sikreto ni Noel? Simula po nung nag-girlfriend ako, kaya ako nakikipaghiwalay. Iniisip ko po kasi kung halimbawa po magsasama kami sa isang bubong, tapos baka po isipin nun, bakit ako nag-asawa, nagkaroon ng boyfriend na ganito. Sabi kami, may regla pong. Posible nga bang ang isang lalaki magkaroon din ng buwanang dalaw? Sa Bungabong Oriental, Mindoro, nakatira si Noel. 1 linggo pa lang daw ang nakararaan nung huli siyang dinatnan ang kanyang pruweba, ang kanyang undergarment. At ginamit niyang bimpo na may mantsa pa ng dugo. Ito yung pinakang last na sinapin ko po na hindi ko pa nalalaban. 12 anyos lang daw si Noel nung nagsimula ang lahat. Medyo masakit na po talaga ang puson ko bago mag-start ang laro. Nung nagpalit po kami ng aming uniforme, napansin ko pong may dugo yung aking bro. Halos kasang patak lang po yung napansin ko. Takot, kaba ang naramdaman. Kaya dali-dali akong pumunta sa tatay. Sagot po ng aking tatay, ayun lang po, baka po may sakit sa almoranas po. Ang pagdurugo, tumagal daw ng 7 araw. Hihinto din po siya ng kusa. Back to normal na ulit po. Kukunti lang rin naman po, patak-patak lang. Matapos ang 1 buwan, muli raw siyang dinugo. Nanakit pa ang kanyang puson, nagkapasa at madalas ding nagiging iritable. Monthly po kasi dinadatnan po talaga ako. Puro 5 to 7 days. Nak? Oh, bakit gabing-gabi na naglalaba ka pa? Nung time po na yon, tinago ko pa po sa nanay ko, sa mga kapatid ko po, dahil ayoko po pumalat agad sa buong barangay. Ako po talaga nagdalalaban ng underwear ko simula nung baka hindi po mga iwasan at tumagos po sa short at may makakita. Baka po magiging tampulan ng bully po. Nung 2nd year high school po ako noon, hindi ko po naramdaman na meron na po ako. Nung pagtayo ko po, tumagos. Yung bag ko, sir, hinawakan ko lang siya para itakip sa aking puwet po para hindi po nila mahalata. Kaya po, nag-isip po talaga ako, tunay ba talaga akong lalaki? Eh, bakit i-ari naman ng lalaki po ang meron lang ako? Eh, bakit ako dinudugo ng buwan-buwan? Yan po, bili nga po. Hanggang napilitan na siyang gumamit ng napkin. Bumibili pa ako ng napkin, diaper. Para magamit ko ang diaper, ginugunting ko na lang siya magkabilang gilid. Tapos yung pinaka-goma sa gitna para hindi siya mapit po sa hita. At sinusuot ko na lang. Siguro naman po sa pagbibili ng napkin kapag lalaki ka, hindi naman po dapat may kaya eh. Malay mo ba naman, isipin na lang ng mga tindera, para sa girlfriend mo yung binibili mo. Hindi pala nila alam para sa akin. May pagkakataon po talaga na yung napkin ng girlfriend ko, kinukuha ko po para meron akong magamit. Hindi ko na lang po inaamin na kinukuha ko, baka kasi sabihin nun, nireregla ka din ba? Pagkatapos ng high school, naging service crew sa isang fast food chain sa Batangas si Noel. Dito na sumambulat ang kanyang pinakatatago. May araw po na nagtrabaho po ako na may tumagos po talaga. Tapos napaupo po ako sa isang upuan, puti pa. At nung napansin po ng manager ko na ba't may dugo, doon po ako napaamin. Basta po ang sabi nga po, kung magkapera, pa-check up na agad po. Hindi naman niya po ako pinaalis. Pinaburan niya pa po ako at binibigyan niya siya po ng suporta ng napkin ko. Hanggang ang simpleng patak lang ng dugo, dumami. Lahat ng malabas na dugo po ay talagang isang bagsakan lang po siya, pero talagang ang dami po. Doon po ako natakot. Iniisip ko po baka mamatay ako doon, wala ako sa magulang ko. Kaya po napilitan akong umuwi at mag-resign doon sa trabaho. Sa puntong yon, lakas loob niya nang inamin sa kanyang pamilya ang kanyang pinagdadaanan. Yun nga po yung araw na talagang sobrang lakas po ng paglabas ng dugo.
Huhubad pa lang po. Dumabas na. Ikumalat pa po sa simento. Doon po nakita ng nanay ko. Kaya sinabi ko na lang po. Dahil nagtaka po sila. Muntik pa po kasi nawala ng malay nanay ko. Ba't ang daming dugo? Sabi ko, bakit Totoy Nano, ikaw? Sabi ko, nagadugo daw nga ang kanyang puwet. Kung minsan po yan may kalating tabo ng dugo niyan. Sabi ko, sariwa pa naman. Hindi na ako makatingin sa kanya. Nalulula ako pag nakikita kung siya ay ganyan. Talaga, kita ko talaga. Kahit nga sa kamay niya, mayroon eh. Pinakita niya sa akin. Nagtaka ako, bakit Noel narigla ka? Ano ka baga? Babae o lalaki? Ngayon lang ako nakadinig na lalaki ay ginanya. Pinakita niya sa akin yung dugo, dinukot siya sa puwet. Aroy, bakit ganyan? Ang dugo mo, buhay na buhay. Ay bakit kayon? Lalaki ka naman. Ay regla siguro yun eh. Sariwang-sariwa yung dugo. Kumuha ko yung sibukaw baga na kung baka magtigil baga ang kanyang pagdugo. Hindi naman tumigil. Hiya, takot. Minsan po nakakaisip na ako magpakamatay na lang. Dahil sa ganitong sitwasyon ko, mamamatay lang rin naman ako nang walang kalaban-laban. Hanggang naglakas loob na rin siyang magpatingin sa doktor. Kinunan lang po ako ng dugo ng ospital na yon. Tapos sinuri, iniresitahan lang po ako ng gamot na pampatigil daw po ng pagdurugo. Sinasabi ko po na monthly po akong dinadatnan, tinawanan lang po ako. May time po na bumalik ako na para magpa-check up. Mismong actual po na lumalabas yung dugo, pinakita ko po sa kanila. Ayaw pa rin po nilang maniwala. Sa loob ng 2 dekada, misteryo pa rin kay Noel ang kanyang kondisyon. Kaya nito lang nakaraang linggo, buong tapang na siyang humingi ng tulong sa aming programa para mailapit siya sa isang espesyalista. Hindi ko po alam kung malubha po ba ang sakit ko o natural na menstruation nga lang ba po ba ito. Dahil wala nga pong kaming kakayanan na ipagamot ito. Nahihiya na po talaga akong magtrabaho. Simula po talaga nung tumambay na ako ng bahay, parang daig ko pa po yung inutil. Walang silbing anak. Naiimbes na ako yung magtutulong o sumuporta na lang sa mga kapatid ko dahil matanda ng magulang ko. Hindi ko po nagagawa. Ang 29 anyos na si Noel, kahit isang adan. Regular daw na dinadatnan para malaman kung ano ang sanhi ng kanyang pagdurugo. Nito lang Huwebes, sinamahan siya ng aming team sa isang gastroenterologist. Fresh blood? Or parang maroonish ba siya? Or black? Pulang-pula po. Pulang-pula. Sumailalim si Noel sa colonoscopy para makita kung may sugat siya sa kanyang bituka na maaring sanhi ng kanyang pagdurugo. Dito, may nakitang polyp o maliit na tumor ang doktor. Polyp is a small tumor. Yun ang sinasabi natin na pre-malignant tumor. Tinatanggal natin yon kasi by study, sila yung lumalaki at in the long run, magiging colon cancer. Ang mga polyp maaari raw maging sanhi ng pagdurugo sa bituka. Bagamat hindi raw sapat ang laki nito para maglabas ng sindami ng dugo na ipinapakita ni Noel. Sobrang liit niya. Hindi siya talaga magkukos ng ganong bleeding. Ang polyp intermittently bleeds pero hindi siya yung talagang buwan-buwan na sasabihin natin na magdudugo siya ng buwan-buwan at ganun kadami, hindi siya yung magiging dahilan. Mula Mindoro, lumuwas si Noel pa Maynila para matignan din ng isang OB-GYN endocrinologist. Ayon kay Dr. Noel Raimundo, meron daw talagang tinatawag na male menstruation. May mga lalaki nagme-menstruate. Kung titignan natin yung mga kaso, iilan lang sila sa mundo. Kaya lang yung mga lalaking nagme-menstruate dahil nagkaroon sila ng sakit sa atay. Tumataas yung tinatawag na hormones na pambabae dahil dun sa sakit sa atay. Or yung mga lalaking matataba, obese, tumataas ang kanilang estrogen. Sumailalim si Noel sa 3D ultrasound. Dito natin malalaman kung ano ang dahilan bakit monthly nagkakaroon ka ng pagre-regla. Yung mga parang bilog na itim na yan yung mga hangin sa bituka. Dito sa ultrasound mo, Noel, nakikita natin na parang meron kang matres. Meron siyang parang lining na bilog sa pahaba sa loob na sinasabi natin ito ang pinaka-endometrial cavity niya. Itong dalawang to, maaaring ovaryo siya together with the mattress.
At kung titignan mo yung mattress mo, meron siyang tinatawag nating endometrial cavity. Doon ang gagaling yung reglan buwan-buwan. Ito yung kwelyo ng mattress, ito yung pinaka-puwerta niya dapat. Kaya dito lumalabas dito yung dugo, galing dito, pupunta sa kwelyo ng mattress, lalabas sa pinaka-puwerta na diretso naman dito sa loob ng bituka. Kaya dinudugo ka ngayon. Siyempre po, nagulat na hindi ko naman po akalain na magkakaroon po talaga ng ganun. Sa ultrasound natin, confirm na may mattress siya. This is a rare case. We call it a true hermaphrodites. Sila yung mga tao na merong ovaryo na pambabae at may testes na panlalaki. Parang, hindi ko po matanggap na ganun. Kung hindi niya tatanggalin sa ngayon, walang problema. Hindi delikado sa kanya sa ngayon. Kasi wala tayong nakitang bukol sa matres. Kasi darating ang time, baka mamaya itong matres niya magkabukol-bukol yan. Nalaman natin ngayon na meron siyang matres, alisin na lang natin. Total, hindi naman niya kakailanganin to. Maapektuhan ba yung pagiging tao niya? Hindi din. Mas maapektuhan nga siya dahil psychologically, ang problema niya na pagdurugo niya, yun ang ikahihiya niya. Ngayong meron akong kagaya ng sa babae, dapat pong tanggalin para naman po maging normal na tao na ako. Sakaling matanggal nga po at maoperahan, wala na po yung kinatatakutan ko. Sa may mga mabubuting kalooban po, tulungan niyo po ako maalis ang mattress kong to. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.